mga kastig! Welcome back sa aming YouTube channel, Wally and Alex YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe to the tiny bell para lagi kayong updated sa mga videos. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat mga kastig. Siyempre bago po lahat, shoutout muna sa ating po mga vlogger. Siyempre, una-una po, kay number 28, ayan. Pag gusto nyo pong matuto, magluto, punta lang po kayo sa channel ni number 28 para sa iba pang kaalaman para sa pagluluto. Kung nais nyo pong magluto ng iba-ibang putahe o anumang mga ihanda sa mga okasyon, sa mga inyong mga mahal sa buhay, punta po kayo sa channel ni number 28. Panoorin nyo po ang lahat po ng kanyang videos about sa mga pagluluto po na panghanda o sa mga okasyon na pwede nating ibigay. Katulad Pasko, Bagong Taon, Fiesta, mga birthday, ayan, mga kastig. Kay number 28 po, kay sa kanyang pong channel. Number 28, pagka-pindot nyo, click nyo po, kita nyo po agad ang mga ginagawa pong mga menu na niluluto ni number 28. Ayan. At syempre, ganoon din po sa aking kaibigan, sa mga kaibigan ko sa paggawa po ng PVC 5 toy gun rifle. Siyempre kay Bonda Channel, ayan, isa po yan sa magaling na gumagawa. Ayan po, punta lang po kayo sa kanyang channel, marami po kayo makikita sa kanya na iba't ibang version po ng paggawa ng PVC 5 toy gun rifle. At ganoon din po siyempre kay Sangkay TV, ayan, isa rin po yan na vlogger, suporta po natin yan. Sangkay TV, punta po kayo, makita nyo po yung mga ginagawa niyang mga toy gun rifle. At syempre Kiabil DIY channel, ayan, astig, kaya kailangan po namin ang inyong suporta nyo po itong aking mga nabanggit sa inyo mga vlogger. Syempre isa na rin po ako noon mga kastig, kung paano po ang paggawa nyo pagsuporta sa aking channel. Ganun din po gawin natin dito sa mga vlogger na ito na aking po nabanggit sa inyo mga kastig, para iangat po ang mga talento ng mga vlogger na ito tulad ko, yung talent po na gawang Pilipino na ating pwede ipagmalaki sa iba't ibang bayan, sa ibang bansa. So makita nila na marunong po tayong gumawa ng PVC 5 gun rifle. Yung pong talent natin na mibibigay natin, yung best natin. So mga kastig, suporta po. Ayan po, maraming po salamat sa inyo lahat. Suporta po natin ang sarili nating gawa. Siyempre po mga kastig, meron po tayong mga kastig na mga gumagawa po ng PVC 5 gun rifle. Siyempre, wag din po natin silang kalimutan na subscribe po, like and share po ang hiningi po namin tulong o suporta sa inyong lahat mga kastig. Para sa ganun po mga kastig, maingat po natin ito pong aming talent sa larangan ng pagbablog, ng paggawa po ng PVC 5 toy gun rifle. Siyempre shoutout po tayo sa ating po mga subscribers. Siyempre kay Bisa Call, Marvin from Commonwealth, Steven Poyugan, Odi Guerra from Cadarahuan, Bourbon, Cebu. Ayan po, saka kay Jeronimo Tadeo. Gandi po kay Fernando Orio, Carmelito Arabiana from Santo Tomas, Batangas. Ayan po, kamusta po kayo lahat dyan sa mga taga Batangas? Keep safe po tayo dyan, stay at home para po sa ating kaigtasan, sa ating pong pamilya. Ingatan po ang ating mga mahal sa buhay. Siyempre po, gandi po kay J-Time27 at kay TJ Cabalar, Julius Sabir, din po kay Axel Rose, Bejasa from Tuburan. Ayan. At gandi po kay Melchor Pablo, George Sitihar, Wensi Di Maunahan, Lionel Pabroges, B. Brian, Piana Bergantinos, po, sa akin pong kaibigan, ayan, from Alaminos, Pangasinan.
At siyempre po kay Alan Rito, Albert Emon Galura. At siyempre po kay Alan Maurin. Po kay Renz Albert Ilumin Bayaw ni Sangkay TV. Ayan. Agustin Joy Balesteros. Ayan po mga kastig, marami po salamat sa inyo mga kastig. At sana po suporta po natin yung aking po mga nabanggit. At sana po ay sa po ng Diyos tayo po manalangin na sa ganun po ito po ating po kinakaharap na pandemic sa ating pong buong bansa ay magkaroon na po ng kalutasan o meron karoon na po ng gamot para sa ating pong lumalaganap na COVID-19 na sa ganun po ay bumalik po sa normal ng ating pong pamumuhay ng ating bansa. At lang po natin ay pananalig at tiwala sa Diyos. Mag-pray po tayo dahil po ang Diyos po ang makapagyarihan sa lahat at makakagawa po ng kalutasan sa lahat po ng ating problema na ating pong kinakarap sa ating bansa. Yun lang po. Okay mga kastig, meron lang ako share sa inyo about doon sa mga sa paggawa po ng PVC pipe gun rifle na makakatulong po sa atin sa ating pagbuo para lalo pa nating mapagtibay yung ating pong pag-assemble o yung pagbuo po ng PVC pipe toy gun rifle. Sa mga kastig ito yan, kung napapansin nyo mga kastig, ito yung aking new bolt action version. Ayan po yan. Di pa po siya tapos mga kastig. Wala pa siya ito mga kastig. Itong aking ginawa to, nakapatong siya dito sa block na to. Tapos meron pa siyang ito yung bumapangga. Kasi pag ang bumangga po, ito pinaka mismo ipinatong ko. Automatic po yan. Kasi nandito yung yung tubo niyan, yung pagkasa na patras. So pag ano nang hangin niyan, ang babangga ito. Hindi po ito yung babangga itong nakapatong na to, kundi ito po. Yang itim na yan. Yan po babangga dito. Kaya hindi po magkakaroon ng pagtalseko ng mga pwedeng mangyari. Bukod doon mga kastig, ito pa, isa kong naisip kong isang magandang paraan din para lalo natin mapagtibay yung ating pong ito pong bolt action natin. Nakita nyo po, may dala po siyang parang tanso na nakapasok. Yan po, binarena ko, binasok ko po siya ng tornilyo, naabot hanggang dito sa block na to. Kasi yung block na to, meron po itong masking tape na nasa loob. So hanggang doon po yan. After po yan, nilagyan ko po siya ng super glue, saka ko siya itinurnilyo hanggang sa makabot dito sa pinaka, doon sa Yumaya post, doon sa 1/2. Doon sa Yumaya post sa 1/2. Ito po yan. Kaya lalo pong mas matibay po yan mga kastigay po, dalawa po yan. Ito, saka ito po. Ayan. Kaya hindi po ito yung ipapakas yan. Yung ang ginagawa po, ako po talaga, ang ginagawa talaga, lagi po ako ganyan pag nagagawa ko. Nag-iisip ako kung ano yung pwede ko pang mas yung tibay, mapagtitibay pa natin. Yung ating ginagawa mga kastig. Sa mga kastig, ito yan, meron siyang ganyan. Yan, kita niyan. Meron po siyang ganyang dalawa. Pampatibay po yan mga kastig. Tapos mga kastig, ito, mga kastig, kung napapansin nyo, meron siyang tape. So ganyan na talaga ako, sinatsaga ko talaga, hinihintay ko siyang matuyo, talagang tuyo-tuyo para matibay talaga. After po niyan, saka ko siya lalagyan ng tornilyo doon, para repatching ko siya hanggang doon sa pinaka-block para wala na po talagang hugot. Hindi pa lang po nangyayari sa akin yan na ngayon tumatasik, pero sa akin, for security, na para mas lalo pong matibay, nilalagyan ko rin siya ng tornilyo magkabila para matibay po. Lalo sa mga nagbebenta po, mas maganda po yung mga kastig para hindi naman po masyado kumbaga pag naipadala nyo doon sa mismong bibili, hindi po ma-stress yung bibili dahil natatanggal to. Yan mga kastig. Yan po, advice ko lang, kumbaga dagdag kaalaman lang po sa kapwa ko vlogger na pwede ko, kung magugustuhan nyo, aking share. Pero para sa atin po lahat siya mga kastig. So ito kung napapasin niya mga kastig. Ayan, tatanggal ko po itong tape. Ayan. Kung napapasin nyo siya, meron po siyang hindi ko masyado nakalagay pa. Pasensya na mga kasig, di ko muna may papaliwanag niyo. Dahil nakalagay siya. Mahirap pag tinanggal po natin. Baka yung. So ito yan mga kasig, meron po tayo nilalagay dyan. Dito po. Ito po yan. So pagpasok po yan ito, tuturo ko na po, tatanggal ko na po. Para sigurado. Yan. Total, ito na po kagabi pa. May tape. Ganyan po talaga ako katsaga pag talagang gusto kong mapagtibay.
hindi po ko muna nakadikit na, ibig sabihin matibay na. Tsaga ko pa talaga, kinabukasan ko na tinitignan yan. Binabaklas, para makasigurado tayo na talagang tibay, natin pong ginagawa ay maganda. Ayan po, kita nyo, wala pa siya. Re-patching ko pa, bubutasin ko yung magkabila, katulad po ng isa. Sa mga casting ito, kung napapansin nyo, pag ikakasa siya, ayan po yung dulo. Ito mga casting, yung dulo. So, yan po yan, lapasan no. Pero mga casting, para dito po yan. Kung napapansin nyo, dalawa siya. Magkaruktong siya. Ito po yung coupling na 20mm, magkaduktong, na meron siyang PVC 520 na sa loob, na eksakto lang po dito. So, ito po, automatic po yan, pag nakapasok po yan dito, mga casting. Ang diretso po ng bala niya, hindi po yan yung katulad siya sabi ko sa inyo, na para nasa align pa rin siya, alignment, maganda pa rin yung kanyang direksyon ng bala. Kasi ito po yan, kita nyo. Ayan po yan. Gitnang-gitna po yan. Hindi po siya nakababa, hindi siya nakatas, hindi nakatabingi. Diretso-diretso po yan. Ayan po yung mangyayari niyan. Yan po, konting clearance lang yan. Konting distansya lang naman ng ano yan. Yan nga kastig. Hindi po yan makastig na katulad iba na ano. Ayan po yan. Ayan po purpose niyan. Kita nyo. Ayan, pag kinasaran po natin yan, ganyan na po yan. So, diretso bala niyan. Wala na po, hindi naman po problema itong magiging sagabal to. Hindi po magiging sagabal yan. Dahil pag ano pala ng hangin yan, pressure ng hangin, accurate agad. Yung bala yan, diretso agad, hindi na para tumama at magkabilang tulong yan. Yan mga kastig. Yan po, dagdag akala lang po sa ating po mga vlogger. Siyempre, para po magaya. Kung gayahin nyo, okay po, mas maganda po. Nasa inyo po yan kung gusto nyo aking sinishare sa inyo about dito sa karagdagang kalaman natin para mapagtibay po natin yung ating pong PVC pipe gun rifle. So mga kastig, kung mapapansin nyo, marami po ako rito kasi hindi na po ako makapunta ng Santa Cruz. Katulad po ng antena na sinasabi ko sa isang vlog ko, ang amount po nun ay 280. So natawaran po natin ng 260. Ang magagamit lang po natin yung dalawang mahaba na sukat po ay 4 feet. Tapos yung mga karugtong, antena na po siya nagawa na ikakabit sa antena sa ating mga TV. So ito po yung mga kastig. So ito po yung mga kastig. Kita yung isa, wala na. Nagamit ko na. Kompleto yan. Ito po yung kinakabit sa TV. Diretso na siya. So isipin nyo, napakamal ito. 280. Natawaran ko lang kasi siyempre sukuin na tayo sa Santa Cruz. Nakuha natin ng 260 lang to. Yan yun, ito lang kukunin natin. Ang napakamahal. Tapos ang magagawa isang unit lang ng PVC toy gun rifle. Ito pa, wala na po tayo gagawin dito. Ang gagawin natin dito, siyempre wala na po, patak-patak po na po yan. Mga kastig, wala po tayong gagawin na dyan. At bukod doon mga kastig, palibasay tayo, hindi na po tayo nakakapunta sa Santa Cruz, bawal po. At bukod doon, napakahirap bumili ng mga toy gun. Hindi naman po tayo pwede bumili ng toy gun na yung mumurahin. Siyempre, mabilis masira. So ito, kung nakapapansin nyo ito, ang mahal po nito. 180 po ang isa nito. Isipin nyo po, buo siya. Tapos, buo yan. Isipin nyo, tapos sisira nyo lang. Buo po yan, 180. Tapos ito lang po, ganun din, 100, hindi ako nagkaka 170. Buo po yan. Kasi buo po yan. Isipin nyo, napakamahal. Kaya po, si Castig, sabi niyang iba, si Castig, ang mahal ng kanyang mga amount. Yung total amount ng kanyang paggawa ng PVC toy gun rifle. Kasi po gawa nga po ang mamahal po talaga. Ayoko po gumawa ng basta parang nilaruan na yung mahunang toy gun. Kasi pag bumaksak, wasak na. Sayang naman po yung ating gastos. Sasabala pa. Ito po yung pinakamura. Ito, bili ko. Ito. Magkano po to? 8 guys lang to. So ito, kaya ko bili dito kasi may nag-request sa akin dito sa aming kapitbahay. So hindi naman siya ganun kalakas. Gagawa ko siya na maliit lang na pambata. Na ang tansik ang kanyang pressure. Katulad lang ng pangkaraniwang baril na binibili ganun lang po. Pero ang kanyang pambala ay bulitas po mga kastig. Ay po, napakamahal po niya mga kastig. Tapos ito po, magkano po to? 110 po to. Yan po ang sinasabi ko mga kastig. Talagang mahal po mga kastig yung mga materialis natin. Kaya umabot po minsan tayo ng 1.5. Hindi na po pwede tayo pupunta dyan siya. Paghahanap po, maghahalong pa tayo ng mga
Kumbaga, yung mga antena, kung ano man. Siguro depende na po sa tao. Kung talaga siya matyaga pumunta ng junk shop, mag-aalungkat siya ron. Kasi katulad ko, hindi naman ako pwede pumunta ng junk shop, siyempre, para magtumungtong doon sa mga ron. Na-accident tayo, mapatama tayo siya, mas malaki gas natin. So kung gusto nila makatipid, mas maganda po kung sa junk shop kayo bibili, mura lang po, siguro amount na magagasyo siguro mga 700, 600 kasi ang bibili nyo lang naman is steel epoxy, saka yung may tiban ko, mga casting. Tapos yung mga fittings. Siguro ang magagasyo mga 700 kung bibili po kayo sa junk shop nung tinatawag natin mga materyales sa pagbuo po ng PVC pipe yung rifle. Tapos ito mga casting, ito yung aking gawa na bat. So kung napapansin niyo ito, hindi pa siya tapos. Hindi pa po ito yung pinaka-finish niya. Yan po ay kinibid ko na, after po yung ma-setup ko na, saka ko papasadaan uli yan para pulido po yung pagkakagawa ng bat. Ito po yung aking tawag dito yung aking bolt action na Jolen, mga kastig. Lalagyan ko po siya ng scoop dito. Basta makikita nyo po ang kabuuan nito, mga kastig. May scoop siya. Tapos ipapayadin ko pa, papakita ko sa inyo kung gaano kalakas po yung aking paggawa ng PVC pipe yan rifle na bolt action na marble. So mga kastig, yan po yan. Malakas po to. So ito mga kastig, pinapapasin nyo siya. Itong barrel na to. Kaya ko lang po to ikinabit dito dahil gusto ko lang pong may try uli. Kasi dati na pong gumagawa ng kasi maingay po, kaya ang ginawa ko, tumutok talaga ako, nag-concentrate ako sa steel ball ng bolt action. So ngayon, magte-testing po ulit tayo ng bolt action na marble. So ito po yun mga kastig. Po yan, eksakto po yan. Katulad siya, sabi ko siya mga kastig. Pag kasa ko, diba, yung iba pa napapansin nyo dito ang kasahan. Dito po inilalak. Dito po inilalak, pag pababa. Ako dito po. Kasi kaya ko po dito inilalak. Para yung pinaka, dito po, yung dulo. Naka-eksakto po siya rito mismo, sa butas mismo. Wala po siyang sasayangin na hangin. Kasi kung dito nyo, tapos dito nyo ilalak, siyempre po, hanggang dito lang yung pinakatubo niyan. Yung dulo nito. Pag na pressure ng hangin niya, malakas yan. Gagano po yan. So, hindi po pwedeng hindi may iwasan yung pagsambulat nung mga singaw dito sa mga panabe. Kasi kahit sabi po natin masikip yan, may papasok pa rin yan. Yung mga casting glass maganda, kung ang ate pong yung pinaka-bolt action, yung pinakadulo, nandito po sa natin lalak na ganyan. Kasi pag lock po niyang ganyan, automatic yan, nakatapat na. Doon sa mismong pinaka, po yan, meron pong yan papakita ko po sa inyo mga casting. Ito po yung mga casting, yung sinasabi ko sa inyo, ito yung pinakadulo natin Ito po yan. Sa pagkapasok po niya mga casting, dito na yan, sasakto. Sakto-sakto siya. Hindi na siya tatama sa mga panabe o yung mga kantuhan. Yung pressure ng hangin, yung lakas ng hangin, wala na po siyang ibang tatamaan. Hindi na po siya para dumamparit sa mga panabe, kundi dito lang po mismo. Sa loob. Hindi na siya tatama dito, kundi dito lang po sa loob mismo. Mga casting. Ayan po yan, pagkapasok po niya dito, yan ganyan po yan Kita nyo naman, kita nyo sa loob. Wala po sa ibang babanggahan, kundi doon lang po talaga sa pinakabutas na yun. So ang tama nun, mga casting, ang pinakamalakas na impact nun, doon mismo sa ating bala, sa ating marble. Yun po, doon po magano yung lahat ng hangin. Mas malakas po ang pwersa ng nun. Mas accurate ang takbo, direksyon ng kanyang bala, mga casting. Kasi kung dito po mga casting, igagawin natin siya. Halimbawa, example po, itutulog ko sa inyo. Hindi ko na po magpasensya po kayo kung inutuloy. May idea po kayo, hindi po masayang yung pera. So, ganito yan, pag inatas yun na ganyan, mga casting, siyempre, yung dulo yan, hindi po pwede yung dulo yan, dito pa rin Hindi po gano'n. Pag ikinasa nyo po pa ganyan yan, tapos inilak nyo rito, so yung dulo niya nandito. Nandito po yung dulo niya. Malamal, baka nandito o dito. Paglabas mo ng hangin yan, automatic po yan. Malakas yan tatama po rin sa mga panabing. Dito po yan, sisingaw yan. Sayang yung hangin.
yung hangin na lalabas. Kung dito po natin ikakasayan, automatic dito lang tatami ang hangin, diretso sa bala. Diretso po yan. Pero nasa inyo po yan kasi ang ating pong iba, yung mga ating tutorial. Hindi ko na po inaano yung kumbaga kaya ako dahil parang gusto kong mali. Hindi po. Pwede rin naman po talaga rin naman yung ginagawa nila na ang kasa ay dito po. Pwede po yun. Hindi ko po sinisiraan yun. Ang akin po, isineset ko lang yung about sa aking natutunan base sa ikalaman na mas maganda at mas epektibo. Kasi kung dito po, pwede rin naman po siya dyan eh. Ang problema po, medyo may singaw po ng konti yan. Kumbaga, lalabas yung hangin yan. Lalo kung maluwag po yan, yung ganito nyo. Nakakastig. So kung maluwag yung yung naglalaro, dapat mas maganda kung dito ilalagay. Diba po? At sigurado yung hangin. Hindi siya lalabas. Lumabas pa siguro parang konting ano lang. Halos di mo na rin mapapansin o di mo na mararamdaman. May lumalabas na hangin na makakastig. Siyempre, ito rin po. Okay rin po yan ganyan. Nasa gumagawa na po yung paano yung pagagatin, paano yung didiscard yan, na hindi makakasingaw dito yung hangin. Ayan po. Pwede rin po yan. Hindi ko minamali yan. Kumbaga, kanya-kanya nga po ng diskarte ang pagbuo po ng PVC toy gun rifle. So ito mo yung aking nalalaman na alam ko na mas epektibo, na mas makakatulong doon sa ginagawa kong PVC toy gun rifle. So ito yung pinaka PVC PVC cap na 50mm. Gastig, binutas ko na siya. So gastig, ito yung ating PVC ball valve. Gastig, papasok natin dito. So bago ako, ang ginagawa ko makastig, yun po sa mga baguang pa lang na nagawa na PVC pipe toy gun rifle, lalagyan po natin ng ganito. Kaya ko po siya nilalagyan ito, makastig. Ang purpose po niyan, para hindi po siya makasingaw. Sa mga kastig, nakikita nyo, meron siyang, ito yung pinaka-steel epoxy niya. So ilalagay natin to dito. Papasok natin sa loob. Yan po ang purpose niya. Pagkapasok po niya sa loob, mga kastig, makikita nyo po dito yan. So makita nyo, yun. Ayan po. Nakapalibot po yung kanyang steel epoxy sa loob. So ang purpose po niya, mga kastig, pag nakatikit siya na sobra na dyan, yung pong kung ano man yung pwedeng pumasok o yung alcohol pasok, hindi po siya makakalabas. Talagang nakaseal po siya. Talagang takip na takip siya. Ganyan po yung matuyo, mga kastig. Hindi tuyo po yan. Pagkatuyo yan, so lalagyan natin dito yan nung sinasabi natin super glue. Dagdag lang. Hihintay lang po natin siyang matuyo, mga kastig. At maya lalagyan na po natin ng super glue yan. Yung ibabaw niyan. Huwag po kayo mag-isip na isipin nyo masyadong magastos, masyadong sayang. Huwag po kayo manginayang. Siyempre, unang-una isipin nyo yung tibay. Saka siyempre yung safety po natin. Tayo gumagamit ng bali dalawa po ito ginawa ko. Hintay po natin matuyo yan. So ayan mga kastig, Sangkay TV channel, ayan. Ayan ang order mo, 20 cup PVC, 2, saka 20 pirasong steel ball. Ayan. Ayan po yan. So hindi natin pa may deliver kasi dahil sa meron tayong araw na dapat sundin sa pagpapadala niyan. So, magpit po rito ngayon sa aming lugar. Okay mga kastig. Ito lagyan natin ito ng lagyan natin sila ng tornilyo. Lalagyan po natin yan. Dalawa magkabila po yan. Kabila po yan. Ilalagyan natin. Ilalagyan po natin yan para mas matibay. Kakaroon po tayo ng ganyan para po tayo dito maging matibay po. At yung gagamit, siyempre hindi po mapapalagay sa alanganin kasi dahil po sa dalawa po yan, dalawang tornilyo. Ayan, bali dalawa po yan, isa dito sa unahan at dito po sa pinaka
Yan po yan. Dalawang tornilyo po yan nilalagay. Kasi pag gagawa po kayo ng gantong PVC toy gun rifle, lalagyan niyo po ng dalawang ganyan. Kasi kalimitan po, sa akin pong base sa aking karanasan, nangyari na rin po yan, nababaklas po yung pinaka-elbow niya. Ito po yung pinaka-ibabaw. Dahil po sa, siyempre, kulang po sa, kumbaga, yung suporta. Pero yung ginagawa ko, kahit wala po ganyan, meron lang siyang epoxy. Una, lalagyan nyo muna ng elbow band, yung po super glue. After po niyan, pagkalagay ng super glue, saka natin na-apply siya ng steel epoxy. Ayan nga kasi. After po niyan, pagkalagay ng steel epoxy, lalagyan po siya ng super glue, yung ibabaw. Siya yung magsisilbing parang naka-laminate siya doon sa pinaka-ibabaw ng steel epoxy. So ito, kaya nalagyan po natin ng dalawang tornilyo para makasigurado po tayo na mas matibay po, mas kalidad yung quality, yung pagkakagawa ng ating pong PVC 5 gun rifle. So dapat ganyan po mga kastig yung inyong gagawin kung bubuo po kayo ng PVC gun rifle, o kaya man kung bibili kayo ng PVC gun rifle, yung ito po, dapat po itatanong nyo doon sa inyong bibilan kung ganyan po ang proseso ng paggawa na. Siyempre po isipin din nyo po yung inyong kaitasan, siyempre yung seguridad ng inyong sarili, yung safety po mga kastig. Ayan po, dapat ganyan po mga kastig. Yan kastig. Kung gagamit kayo ng PVC 5 gun rifle, hindi kayo mag-isip na maaaring tumasik to, tumama sa inyo, maka-aksidente sa mga anak nyo, katabi nyo. Siyempre, ganyan po talaga dapat na gagawin natin kung gagawa po tayo ng PVC toy gun rifle. Yan po. Safety po yan. Bukod doon, siyempre, yung komportable tayo pag gagamit po tayo ng ating gagawing PVC toy gun rifle. Yan po. Mas safety po tayo kung ganito po gagawin natin. Makakasigurado po tayo na safety po yung gagawin natin ginagawa natin PVC 5 gun rifle. Okay mga kastig, ito bago pagkatapos natin ilagay itong pinaka yung dalawang tornilyo na yan, lalagyan po natin to bago po natin siya applyan ng steel epoxy. Lalagyan po natin to yung palibot ito, yung pinaka-elbow yung ilalim, dapat palagyan po natin ng super glue yan. So para yan po dagdag suporta, mas patibay po yan. So lahat palalagay yan, medyo iikot lang natin ng konti. Yung kusa namang mag-iikot sa loob yan para umano sa pinakapalibot ng elbow. So matibay yan mga kastig. Siyempre after nyan, katapos nyan, pati hintayin natin siyang matuyo, saka natin siya a-applyan nung sinasabi natin steel epoxy. Siyempre ganun dito mga kastig. Lalagyan din natin itong mga panagay na to.